Hello po, no? Alam niyo kung gagawa ng direktiba yung ating DepEd Secretary tungkol sa mga garnish na guro, no, na ibigay na lang sa kanila ng over-the-counter from their respective division or school disbursing personnel, disbursing officer. At hindi na padadaanin, hindi na ibibigay sa hindi na isasama dun sa payroll para dun sa bangko, no? Dun sa ADA. Hindi na padadaanin sa ATM at ibibigay na lang sa kanila ng cash over the counter. Kasi May 11 na ngayon, bukas 12. May 13 kasi piniprepare na yung tag dito, yung program, yung document para dun sa auto debit auto debit arrangement tama ba yung ko, pero ADA yan para sa bangko, para sa land bank. Oo, ngayon hanggang bukas na lamang kung sakasakali na lumabas yung direktiba, hindi sila isasama yung mga garnish o yung mga gusto, para fair. Yung mga gusto na kuhanin yung major bonus nila sa division or sa school, kung sila ay implementing unit at hindi na nila kukunin sa kanilang ATM dahil garnish sila, Meron na lamang ngayon hanggang bukas kung sakasakaling magkaroon ng direktiba. That is my understanding sa experience natin. Dahil alam ko, si Marian kasi nagpapapirma na yan. Bukas. Minsan 14, nagpapapirma na si Marian Pero, okay naman. Sana maihabol. Kung ma-realize kung napapakinggan tayo ng ating DepEd Secretary, kasi napakarami pong garnish nasa 100,000 para mahawakan man lang nila yung kanilang major bonus para sa family. Alam niyo po, dear Dapat Secretary, kailangan ng mga guro ng panggastos. Yun naman pong mga garnish, nakukuha lahat Nakukuha lahat. Kasi dapat po salary lang kinukuha kinukuha po lahat. Wala na pong naiiwan sa mga guro, kaya kawawa talaga. Ang problema ngayon, kung hindi makukuha itong major bonus, paano yung pag-aaral ng kanilang mga anak? May mga anak sila, paano pambili ng gamit? Lahat ng guro na garnish ay halos lahat breadwinner Kasi kung hindi breadwinner yan, hindi sila magsasanla. Hindi sila magpeprenda. Kaya lahat breadwinner. So, sa kanila lang umaasa yung pamilya nila. Kaya kung hindi mabibigay sa kanila yung kanilang major bonus, probably sinasabi nila baka may mga anak silang huminto sa college. 'Di ba? May mga anak silang hindi mabilan ng uniform, hindi mabilan ng school supplies. Kaya lang dito sa Caloocan, kung taga-Caloocan kayo, libre ang school supplies kay Mayor Along ng mga elementary at secondary, marami mga garnish, province, diba? Hindi naman taga-Caloocan. Kaya bibili yan ng school supplies. Bibili ng school uniform. Tapos, parang, sabihin, secondary na lang yung napangangailangan, yung pagkain nila. Sila kahit hindi kumain basta may panggastos lang para sa mga anak. Diba? Yan yung mga pangunahing kailangan ng guro ngayon dahil opening of classes. Pambayad sa tuition, pambili ng mga school supplies sa mga anak, pambili ng mga uniform. Diba? Actually, yung pagbili nila ng pagkain, hindi na nila iniisip sa ngayon. Ang iniisip nila, inuuna nila yung kanilang pamilya, mga anak. Yan yung nababasa natin Di ba yung pinost ko po? Yung pinost ko? Posibleng hindi na nasa college sa yung anak niya Posibleng huminto yung dalawang anak niya dahil walang pera, walang pang tuition. Kaya dear Dapat Secretary, ako po ay nagsusumamo
at lahat po ng guro na garnish sa buong bansa. Napakarami po nila, Dear Dapat Secretary. Baka po, sana po na magkaroon ng directive na yung mga garnish na guro ay maihabol, magkaroon ng pagkakataon, ng chance na ma-receive nila yung kanilang major bonus na huwag na munang ipasok sa ATM. I think it's not cheating kasi ang laki naman ng pumapasok, hindi naman kinukuha lahat dahil yung salary talagang napupunta naman talaga doon sa plate tip. Hindi naman yun ang habol. Yun lang ang mga benepisyo katulad ng major bonus para mabuhay yung mga guro. So, kung magagawa po ng direktiba at mahahabol hanggang bukas, kaya lang na hindi ko po kayo pinipressure, Dear Dapat Secretary. Kaya lang po, nasa inyong discretion pa rin yan kung ano ang inyong magiging i-render na action para dito. Ako naman po ay nagre-represent lang in a social media para sa mga hundreds, thousands of teachers buong bansa, public school teachers, both elementary and secondary, na ang situation nila sa ngayon ay talagang garnish at wala silang natatanggap. Kaya lang dahil opening of classes, kakailanganin ng pang-tuition ng kanilang mga anak, kakailanganin ng pambili ng school supplies, ng bag, pambili ng school uniforms, kasama na dyan yung pambaon ng kanilang mga anak kahit hindi na sila kumain. Kahit mawala na sila ng tubig at ilaw, ang iniisip nila yung edukasyon ng kanilang mga anak. Iyon po ang kanilang iniisip sa ngayon. Kaya gusto nila na yung kanilang pera sa major bonus na walang tax ay matatanggap nila ng buo. So, maraming salamat po, Dear Dapat Secretary. Sana po makaabot po sa inyo yung ating panawagan na makuha yung major bonus via over-the-counter sa mga disbursing officer ng division or ng school. So, umaasa po yung daan-daang libong guro sa magiging desisyon nyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain po sana po lagi kayong in good health. Salamat po.